The Governor's Pet. Chapter 1. Selecting the Governor's Pet. Underground Exclusive Disco Bar. Nandito si Jane Rose ngayon sa pinakadelikadong lugar ng Santa Leticia. Tumigil na ang kanyang pamilya sa paghahanap sa kanyang ate Naomi. They thought that she was already dead after 7 years na walang paramdam at wala ng pera pa na maigagastos na pambayad sa investigador. Even her dead body couldn't be found. Pero iba siya. She has a gut feeling na buhay pa ang kanyang ate. Itinuloy niya ang investigasyon kahit kapos na siya sa pera. Naubos ang lahat ng ipon niya pero may maganda namang resulta. Hindi siya nagkamali ng kanyang kutob. Andito ang kanyang ate sa bayan ng Santa Leticia. Huling nakita ito sa mansyon ng gobernador. Ayaw muna niyang sabihin sa kanyang pamilya ang nalalaman. She doesn't want to give them false hope. Siya na mismo ang kikilos at mag-iimbestiga dahil wala na siyang pambayad para ipagpatuloy pa ang investigasyon. Siya na mismo ang kikilos. At isang paraan lang ang gagawin kung gusto niyang mapasok ang mansyon ng gobernador nang hindi pinaghihinalaan. Yan ay ang maging Governor's Pet of the Month nito. And this is the moment that she's been waiting for. Kailangang mapili siya ng gobernador ngayong gabi. Hindi biro ang pinagdaanan niyang hirap para mapasok lamang ang madilim na parte ng mundo ng gobernador. At ngayong nandito na siya, ay kailangan niyang magtagumpay. Ang tanong ay kung paano. Desperado niyang bulong sa kanyang isipan. "Girls, the governor is here!" Sigaw ng matabang bakla. Ito ang may-ari ng bar. Sa pahintulot na rin mismo ng gobernador. This is a safe haven for richest people na may itinatagong sekreto. Katulad ng gobernador na kilala sa pagiging matulungin, mabait, madaling lapitan. Siya ay idolo ng buong bayan. Hindi nila alam na may itinatagong lihim at ibang katauhan ang gobernador. His dark and cruel side. When it comes to love, ay hindi ito seryoso. He only plays and makes the women who are fantasizing him his pet. Kaya abot ka ba si Jane Rose para sa kinahinatnan ng kanyang ate sa mga kamay ng gobernador? Baka nakakulong ito sa mansyon. Kung ano-ano na ang kanyang naiisip. Number 8! Galit na sigaw ng matabang bakla na siyang nagpabalik kay Jane Rose sa kasalukuyan. Kanina pa pala lumilipad ang kanyang isipan. Yes, mamang, sagot niya. Hay nako, focus! Gusto mo mapili ng gobernador? Naiiritang tanong ng baklang mataba. Tumango ng marahan si Jane Rose. Wala na siyang maisagot pa sa baklang ito. Medyo nagulo ang kanyang isipan, kakaisip sa kanyang kapatid at kakaisip ng paraan kung paano siya mapipili ng gobernador. Yun naman pala mag-focus ka. Kanina pa kita titawag hindi ka sumasagot. Ikaw nang susunod, mag-retouch ka na. O kung ano ang gagawin mo para gumanda. Mahabang paliwanag ng matabang bakla. Opo, tanging nasagot niya. Ano ba ang gagawin niya? Hindi niya alam. Palagay naman niya ay maganda na siya. Pero hindi niya alam kung ano ang basihan ng gobernador sa pagpili ng pet nito. Bahala na. Hiyaw ni Jane Rose sa kanyang isipan. Number 8, ikaw na. Muling sigaw ni matabang bakla. Bumukas ang pintuan kung saan naghihintay ang gobernador. Pikit matang pumasok sa loob si Jane Rose. Gagawin niya ito para mahanap ang atin niya. Wala na siyang pakialam sa mangyayari. Ang importante ay masungkit niya ang korona bilang the governor's pet. Madilim ang loob ng kwarto. Nakadim ang light. Naghanap ang kanyang mga mata at nakita naman niya ang kanyang hinahanap. Ang gobernador ay nakaupo sa gilid habang umiinom ng wine. Hindi masyadong maaninag ni Jane Rose ang mukha nito dahil madilim. Nagulat siya nang biglang magliwanag. May ilaw pala na nakafocus sa kanya. Siya lang ang naiilawan habang ang gobernador ay nagtatago sa kadiliman.
Napatakip siya ng kanyang mga mata. Medyo nakakasilaw ang malapitang liwanag. Pakiramdam niya ay isa siyang sisiw. "Let me see your face." Biglang nagsalita ang gobernador. At tila napako na si Jane Rose sa kanyang kinatatayuan. Seryoso at malamig ang baritonong boses ng gobernador. Pakiramdam niya ay kakainin siya nito ng buhay. Oras na magkamali siya. "Put down your hands," utos ng gobernador. Nakakatakot at horror ang tinig nito. Sinunod naman niya ang nais ng gobernador. "Focus, Jane," hiyaw niya sa kanyang isipan. Kung hindi siya mapipili, ay mababaliwala ang lahat ng pinaghirapan niya. Napapikit siya nang matamaan ng ilaw ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang trip ng gobernador na pwede naman itong buksan ang mga ilaw. Isang ilaw lang talaga ang nagliliwanag at nakapokus pa sa mukha niya. "Pretty cute. What's your name?" tanong ng gobernador. Nagulat siya nang bigla itong tumayo at lumapit sa kanya. Nasa harapan niya ang gobernador at nasisinagan ang mukha nito ng konting ilaw. Muntik na siyang mahimatay nang makita ang gwapong mukha ng gobernador na nakangiti sa kanya. Nakita niya na ang larawan nito, pero mas iba pala sa personal dahil sobrang gwapo nito. "Are you nervous?" Nakakunot noong tanong ng gobernador nang hindi siya sumagot sa unang tanong nito. "Focus, Jane." Pinagalitan niya ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring maakit sa taong nasa harapan niya ngayon dahil hindi pa niya alam kung kaaway o kakampi ba ito. "It's time to be the best actress of the year," bulong niya. Hindi naman po." Kinakabahan lang, magalang niyang sagot. Okay. Then, tell me your name." Nakangiting sagot ng gobernador. Kanina lang ay nakakunot ang noo nito. Ngayon naman ay tila maamong tupa na nakangiti sa kanya. Kailangang mag-ingat siya sa mga ganitong tao. "My name is Jane Rose," sagot niya na pabulong. "Beautiful name. As pretty as your face," komento ng gobernador. "Thank you," nakangiti niyang sagot. Yung ngiti na kay tamis. Gusto niyang maakit ang gobernador. Ngunit ang hindi niya alam ay naging interesado kaagad ang gobernador sa kanya. Dahil sa lahat ng gustong maging pet of the month niya, ay si Jane Rose lang ang hindi malandi at agresibo. Naging curious kaagad ang gobernador sa kanya. Ang mga naunang 7 kababaihan ay inatake kaagad siya ng yakap at halik. Tila mga uhaw at hayok sa laman. At ito ang gusto ng gobernador noon. Pero hindi na ngayon nang makilala niya si Jane Rose. Tila ba nagsawa siyang bigla sa mga malalandi at agresibong mga babae. Kung noon ay gusto niyang may romansa kaagad. Iba na ngayon. Mas interesado na siya sa mahinhin, mahiyain, at tila hindi makabasag pinggan na babae sa kanyang harapan. "Congratulations! You will become my pet for this month," nakangising bati ng gobernador. Samantalang hindi naman makapiniwala si Jane Rose. Wala siyang ginawa at nakatayo lang sa harapan nito. Tapos agad-agad ay nasungkit niya na ang korona ng walang kahirap-hirap. Seriously? Wala sa sariling tanong ni Jane Rose. At nagulat siya sa sagot ng gobernador. Bigla siya nitong hinalikan na hindi niya inaasahan. And that's the end of our chapter 1. Please stay tuned for the next chapter, guys. And if you want to listen more of story of Jane Rose and Governor Bryant, please hit the subscribe button. Have a nice day, everyone.